Maganda po mga kapartner. So napag-usapan natin yung huling vlog ko tungkol sa presyo ng palay natin. Yung presyo ng palay natin 19 pesos. So kabuuang na-harvest natin 131 kabad. So sa 19 pesos na yun, kumita ba tayo? Sa 19 pesos, kumita po kami ng, hindi ko nagkakamali, at sa 47,000. So, papakita ko sa inyo kung yung competition mamaya. So, dito muna tayo sa palayan ng tito ko. Ang ganda oh. Walang tama, ang ganda oh. Ang gandang palay. Hindi tinamaan ng ano. Hindi tinamaan ng bagyo. Tsaka walang tama ng uod oh. Palay. So at iyon ang building na pinapagawa ko para sa pugo. Ito dilipat ko. Kasi yung pugon namin nasa likod ng bahay namin, so maliit lang building. Ito medyo malaki, kasya kahit 6,000 na pugo. So mamaya kikita natin yung competition. Partner, ito yung competition natin ng 19 pesos per kilo. At papakita ko rin sa inyo yung 15 pesos per kilo kung ang farmer ba kikita sa sa ganung alaga. Kasi issue ngayon yung pagbaba ng presyo ng palay natin. So kayo na mag-comment kung sa 15 pesos ba ay ang mga magsasaka ba ay magtatanim pa ba o hindi na. So dito kasi parang issue na ngayon yung rice sufficiency dito sa Pilipinas, kasi nga yung Thailand tsaka Vietnam ay nagtaas na ng presyo ng palay, ay presyo ng bigas pala. So kung gusto na natin maging rice sufficiency, so dapat yung presyo ng palay natin at least mga 20 pesos per kilo. Kasi pag bumaba ng 14 hanggang 15 pesos per kilo, sigurado wala na magtatanim na magsasaka sa mga palay natin at hindi tayo maging rice sufficient. Mga kapartner, see you on next vlog. Bye bye.